siya ay sala. Pag-abot sa martial law, nadumduman ko nga ang amon nga head tigla sa amon nga seminaryo. Kaysa ang muto nga panahon, daw aktivista man ko sila mo. So ako wipe ba kay daw hindi pa mag-wipe pag-advance ko ni sulod sa utok ko kung ano ginaang ang mga social concerns. Pero sa Bacol, sa Negros, balaan kwanto mo nang active na bala ang mga sakadas sa pagkigbato sa nilang ng mga pinamatarong Manila. Kag sa eskwela ko, before sa martial law, dito ko na na-meet si Louis Landoni. Isa man siya sa nilatag sa mga lecture sa amon kung may mga nobla kami, mga rhetorics kami, mga recollections. Manggagawa ay dusta at magsasaka ay inaapi. Sang dito kami sa seminaryo, buto nga ba ako mga nag-organize na tayo ang sugar workers. Kag bisan sang college na kami, after na sang martial law, daw mo tang matamat nag-revive bala ang organizing sang workers, especially sa sugar industry, no? Nandito na itong nagdako ang National Federation of Sugar Workers. Sang naghalin ako sa seminaryo, amo na to ay nangin worker ako sa FSW. Pagi sa isa man ka former worker man, amo na siyang bali ang nagpan sa akon, nagpasulod sa akon sa FSW. Huwad sadyang huwad ang kalayaan kung ang bayan ay ganyan. Sa college na kami, wala ay pila na tuig after martial law na nagpitapito siya sa akon, istorya ko. Kag siyempre sa amon nga ang amon ng seminaryo may pagka-serve the people ng lang orientation. Kaya ang missionary na siya mo na magkadto siya sa mga iban nga pungsod pag sa panahon sang political nga upheaval man dito sa Latin America. May pila man do ka Pinoy nga sa ECM, no, mo nang amon congregation nga nangin aktivista man sa umutong panahon. Hindi ka man tumadlok gid no, kadamo sang mga well-meaning bala ang mga tao na nag-involve sa movement kontra sa Marcos dictatorship Ti mambal mo man ang daw kanila daw tungod kay damo daw mo kumbinsi ka man ay sakto ang ilagi ng bakag ang ginatawag ng human rights violation. Siya dito pala kami sa seminaryo, nakita na namon mo kay may publication na sa unang Association of Religious Peers in the Philippines ng mga update na sa political detainees, kung anong mga itabo, may mga publication na kada gabi daw mo nang ginadiscuss namon kung magtipon-tipon ng mga seminarians, may mga superiors na mga sila concerned, no? Pag mga ito philosopher ang itulo sa ng philosophy, kada klase kami sina daw kung isa ka oras nagtunga ng klase namon for 1 hour ginayang bayan sa Marcos na niya yung istorya. May kalayaan ba kung bayan ay may kapos sa kamay? Martial law daw ano naman lang to daw kung padayon ka sa aktivismo, siyempre mainit ka sa mata sang mga ahinte sa gobyerno So una sa tubing PC, kwanto mo tama pintas. Ang PC daw tunga-tunga sang pulis ng army mo. Kumaluwas na may army na gilman Ito ang pinaka good nga hindi ka magkwan
hindi ka madakpan, di siyempre underground eh. Kung ang katotohanan at katarungay nilulupi. Sitisay sa aktivista man sila sa urban force lang organize. Di for a time daw nag-integrate man ako dito. Kaysang paghalin ko ng seminaryo, ang pinaka-katuan ko man simbahan man mo. Tihalin sa simbahan sa Gimbal, nagkanto ako simbahan sa Lapos. Dito man sila, ang base nila sa organizing nila, ang kumbento man mo. Kay basta nung ko tilingban na itong ilag nadala nga na organization. Alam mo, simbahan kami yung kasal. Mga October 1978. Pagkatapos na, doon mo na nga nag-ulo underground nagawa ko mo. Ang lintaasan to kay ang among nga bata, do first apo bala sa both sides. Dito why kami gawa problema sang bilinan kay ginagawan gani siya mo. Supportive man ang mga panamon, mga pamilya bala. In fact, na to 4 months ang amon nga bata kag nadakpan ako. Ako pa lang ito yung nadakpan. Kasi nadakpan ako, mas nagid nga nagtulod ng sa iya nga daw mga underground nagid man eh. Kasi luka na siya, madakpan naman siya kung bisan sa ano yun sa akon, sa angot yun sa akon. Yung posible, madakpan naman siya. Ito nga nagpadayo na kasi isang underground. Samtang amon bata, hindi bisita-bisita sa akon sa jail. Sa stockade po sa doon panawag mo. Bisita-bisita sa akon. Dala mo sa mga utod ko, mga bayaw ko eh. Laksang nagtatanggol ay pinarurusahan at inuusik. Torture gid eh. Kaysa mo itong panahon, PC mo. Ang PC mapintas gid man tinitilawan gid man yung kapintas ang PC. Although ang torture sa to hindi man sila nga mo ginako sophisticated no. Wala ko kaya sa water cure o kung lang abi Russian roulette lang abi testing. Di daw actually makulbaan ka man ang ano sa torture nga daw hindi pa ganing kulba mo nang daw ginaano ka bla daw pakanubo ka gid bla daw gina-humiliate ka ang imo nga daan ng mga ginikanan. Siyempre, why mas lagi pamasol, pero ang daw naluoy sa simo, kinagantos ka. Di pagaling kiti sa dalagan, sang kaimtangan, man to sa amutang at chimpo, nagdumaan ko sa tatay mo. Sang una ko nga pagdakop, pagbisita sa ako, nibi siya. Pero gusto lang ko sa iya, wala mo muna yung sitwasyon mo. Kundi tadi pagpaking batuan mapadayo lang ni kita mo kaluluoy kasi kadua ko nga pagdako pwede sa nagibi yum na siya. Huwat sadyang huwadang kalayaan kung ang bayan ay ganyan. Sa muntang panahon way gawas yung mahina ang legal nga ano mo na panawag na doon ang legal nga structure sa gobyerno doon hindi mo nabla nga siling ginakusahan ka, ginkasuhan ka. Sa una ko nga pagdakop daw hindi ko kadumdum nga may kaso sa ako. No, may kaso giman sa version to mo. Yung sa version kung gamay na nga kaso, ang piansas to gani 200 pesos mo. Galing kay hindi mo mabalaan kung saan o ka ihiringon o kung may laying nga nagambal nga ti amon ang imong violasyon, amo man yung penalidad mo, hiringon ka, i-absulto ka o kung i-convict ka, daw hindi amo to ka piho. Hindi mo namon organize kami sa sulod. So, as much as possible, bakod yung amon nga sa sulod. Ang amon unity sa sulod. May kalayaan ba kung bayan ay dumaraing sa hirap?
manamon nga kanamo sa mga tao na yang nagatipon nga naga-condemn na sa martial law kung nagapakigbato na sa ilang ng mga kinamatarong nga condemn sa mga pagpanglapas nga nahimo sa mga PC, sa mga army sa kabukidan, sa mga pagpanglampos man tunanday lagata di sagwa kaganday ganung galaw di sige mangyapon ang hulag sa tao kagadamo ang gadamo. Kung kayamanan ay hawak ng dayuhan at masa ay sala. Nag-release sa contest pa sang EDSA mo. Pag mga months before sang EDSA, so nagpuli ko na sa balay, medyo kitatay sa mga ginikanan, medyo kumplasiran naman sila, bulig-bulig sa uma. Basta pag-abot sang EDSA, dito nagtuluhaw na bla ang mga human rights organizations nga daw nagwa na gid. Tiyan mo to nga may tanyag na magsulod sa mga organisasyon sa Iloilo. Basta nga nakasulod ako sa Task Force Detainees. Dito sa TFD, dito man maintindihan pagid gali nung ang human rights gali hindi lang yung siling kita lang yan nagapangayo sina, no? In fact isa ka international, isa ka pangkalibutan nga issue masahi sang paginahon ang ginatawag na basismo nga gamiton gid nila ang salsalon bala nga inumol ng tawag naton kontra sa pumuluyo tungod man gani kay ang pumuluyo nagapakigbato man sa ila kinamatarong. So the fact nga hindi nila mahatag ang mga ginahingyo sa pumuluyo, ginasinggitan sa pumuluyo nga daw maayo-ayo man gawa nga pagpangabuhi, justisya, wala kamo ginasakit, wala kamo ginalapas ang inyong mga sibil nga mga kinamatarong. Kaya daw nahulog na bala sa inatawag naton na vicious circle bala. Tungod kay hindi nila masabat ang ginakinanglan sa pumuluyo, nagapadayon ang protesta sa pumuluyo, ang ila sabat pagid dugang nakapintas pumuluyo. Halin sa panahon ni Marcos, hasta kay Cory, hasta kay Ramos, hasta kay Erap, hasta na gani si Gloria, kag hasta subong ginagamit pagid ni Pinoy. Ang nga nagasalig sila sa gahom sa military agad nga kahipuso ng tao. Kung si asa si Ninoy wala nagkaratuon sini nga leksyon mo, no? Ang iya sa mga uplan bayanihan bisan pa nga daw may gamay siya nga kinalain sa iban nga mga uplan sang una. Ang kinalain nga na daw hindi man na gani kwan gid, hindi man na dako gid nga makabaylo sa estilo niya sa pag-atubang sang hibubunot sa pumuluyo. Sumambal ko yung ang natabo sa iban ng mga uplan sa nagliligad hasta tong bantay laya ni Gloria. Matabo man ni sa uplan bayanihan ni Pinoy nga ang iya mismo kapalpakan umunang iya nga pagka-perde man kung way ganit angin mandinalaguan ng uplan bantay laya, mas nagid siguro hindi mo mandinalaguan aning bayanihan. Kay ang sa akong pagtanaw sa bayanihan ang pinaka ubod dya nga tiplangon mo ang i-mislead mo bala ang mga aktivista, ang mga nag-aaway kontra sa gobyerno, pati ang mga nag-uyat sa arma, naka-failure siguro sa bayanihan nga hindi niya mapauswag ang kabuhian sang tao. Kaya samtang hindi mo na samtang gutom ang tao, samtang antos naga-restless kina ang tao pag may gid ang hibubunot niya naga-igting man kaya bisa panambal mo sa iya
hindi mo siya mapapati kung hindi mo matagaan na libyo ang iyang kaintangan. Kung manggagawa ay dusta at magsasaka ay inaapi, huwad sadyang huwad ang kalayaan kung ang bayan ay ganyan. Kamambal ko siya kay Pinoy nga tudo niya kung gusto niyang matuwid na daan nga magpadulong gini sa tuod nga kapayapaan. Eksaktuhon niyang pagpamati sa hibunot sa mga tao. Diba kami man sa nanging biktimahalin sa panahon ni Marcos nga daw hindi naman makita ang iyang pagkaseryoso sa pag-atubang sa mga biktima. Kaya halimbawa ining indemnification sa mga Marcos victims, pwede yan himuon tani nga bilang concrete step nga himuon niya nga urgent bill. May kalayaan ba kung bayan ay may kapos sa kamay? Kung ang katotohanan at katarungan ay nilulupi. Ako niya, bala, sumulod sa liog ko, nang liwas na sa mga korason ko, kagiban ng mga nagliwas pati puwak ko. Pero sa ospital, ginhulag ko nga ako nga kamot, ginhulag ko mga liog ko, hindi ito ba yung makugaling tamaan gin. Di sa akon, di siyempre kung after pila ka simana, yata makahulag na ko yan, nakaupo na gani ko to sa mga sa mga protest actions to sa pagpangita sa ila. So, pwede ko himuon mo, tingabi nga hindi mo paghimuon, kaya pwede mo pa mahimo. Kung maguntat ako, daw naperde kita, no? Daw daog bala ang pihak. For the fact nga gapadayon ka, butang balon, ay sila naging successful sa siguro sa Kiluing Kanilo, nag-successful sa pagdula Kiluing Kanilo. Kasi sa akon niya, gusto ko ipakita na pag hindi ko gusto i-admit na nagdaog sila sa akon. Kasi ang ano malang sini nga kasi siyempre pakita mo sa tanan na wala kaya na nalingkang sa ginimo nila nadula na kaniluing pinilo amo na ni subong may Human Security Act na basi kung pangdadak po na nagtatanan sini. Ito sa akon siguro nga bayan daw nakita ko ng obligasyon ko mapakita sa ilang wala sing hindi kita dapat madlock bala sa amuna, no? Kasi samtang nag-unite kita ay pwede na itong pangibabawan. Laksang nagtatanggol ay pinarurusahan at inuusik. Huwad sadyang huwad ang kalayaan kung ang bayan ay ganyan. Hindi ang akon man lang sa aton ng mga kabataan, sa mga especially sa kaapuhan, siguro nga i-open to sa ilabla ang kaimtangan sa subong. Pag simple kung gamay pa sila, equip ta sila sang mga tools sa anay samtang gamay pa sila, simple tungaan tanga buhi sila kag maintindihan nila ang sitwasyon sa subong. Siguro hindi lang ta magkataka, no? Pag hindi ta mag-iisip nga may ganansya kita kung gisa ang aton ng mga losses, no? Amo man na ang makapa sa aton makapamanggad sa aton la muna hindi kita magkataka kag padayunon sa ang pagpanikasog hindi lang sa aton nga kaugalingon tanawon dapat ang kadamaan kaya kadamaan subong naganato sa subong okasyon na kay 40th anniversary sa Marcelo ang aton nga mauling tubo patagan ginaton sa kung anong natabo sa Marcelo anong leksyon sadto nga dapat i-aksyon naton kag likawan naton nga hindi matabo sa palabuton. Say laguting kamao ay itaas, tumindig ka at kamtin ang kalayaan, hirapay dasan pangako.
api ay wakasan, ang bayan ay ipaglaban, ang bayan